Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ng Inquirer.net. Ito po yung reaction, sagot ni former Speaker Martin Romualdez sa mga akusasyon ni Senator Escudero sa kanyang privilege speech na kung saan inakusahan niya si Martin Romualdez na utak ng flood control scam. Ito, former House Speaker Martin Romualdez says there was no expose in Senator Francis Escudero's privilege speech on Monday, claiming it is a mere DDS script. Grabe, no? Ito ang kanyang payag. I listened to the privilege speech of Senator Chis Escudero. With respect, what we heard was not an expose, but a DDS script. The same recycled accusations we have long seen on troll pages and social media posts. Walang bago at wala ring katotohanan. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegations against him. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Imbes na magpaliwanag, nanisi siya. Pointing finger daw. Romualdez also says it was clear that Escudero's speech was not meant for the pursuit of accountability, but to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte. Malinaw naman ang katotohanan. Ang talumpati ni Senator Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. It was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan, kundi ang sariling interes at plano sa politika. Okay. So, anong masasabi nyo sa pahayag ng dating speaker? Ako, unahin kong mag-comment yung sabi niya, DDS script. Yung daw pahayag ni Senator Escudero ay kanyang loyalty kay VP Sara. I beg to disagree. Ni minsan, hindi nagpahayag si Escudero na DDS siya. Sinabi niya na noon na hindi niya gusto si VP Sara. And I believe him so. Tapos, yung pag-handle niya sa impeachment complaint is naging objective lang siya. Kaya hindi ako naniniwala itong sinasabi ni Romualdez na pumuposisyon ngayon ni si Escudero na maging aliado ni VP Sara sa 2028. Wala akong nakikita na posibleng alyansa ni VP Sara at Escudero. Kung tama ang aking pagkalala, noong 2022 na national election, si Escudero parang independent siya. Hindi naman kasama si Escudero sa Unitin, correct? Hindi naman ata siya kasama sa lineup ni BP Lini. Kaya lang parang inadapt-adapt lang siya. Kaya lang nasa gitna lang siya. At nanalo siya on his own. Kaya wala akong kabilib-bilib itong sinasabi ni Romualdez na politika ang motibo
ni Escudero, parang nagpapalakas kay VP Sara. Kung meron mang makakatambal ni VP Sara sa 2028, ang pinakamalakas na makatambal niya si Bongo. Sila na nga ang nangunguna sa mga surveys. So bakit pa niya kukunin si Escudero? No way. So anyway, depende na sa atin kung kanino tayo maniniwala. Lahat naman, deny ng deny. So hindi daw siya, wala daw katotohanan. But ako, kung ako ang iyong tatanungin, mas naniniwala ako kay Senator Escudero. Yung kanyang pasabog, in my opinion, totoo. So, ano ba ang kailangan na magpatunay itong mga akusasyon? Isa lang, si Congressman Saldico. Nag-resign na siya. Wala na, hindi na siya mapilit ng Kongreso na pupuntahin. Irrevocable resignation eh. So kung hindi babalik sa bansa si Saldico, sino ang magdidiin kay Romualdez? Kasi lahat ng akusasyon, pwede lang niyang i-deny. Si Congressman Saldico lang ang makakapag-pin down sa kanya. Nasa safety na lugar na eh. I don't know how true yung report na nasa Madrid, Spain siya, na kung saan merong resort o merong villa, merong magandang tirahan si dating Speaker Martin Romualdez. So, ako naniniwala ko na yung selective justice ang reklamo ni Senator Escudero. Bakit silang tatlo lang ang sinentro ng mga akusasyon na sasampan daw ng kaso? Escudero, dating Senate President. Jingo Estrada, dating Senate Pro Tempore. Senator Villanueva, dating Majority Floor Leader. Tatlo talagang sinentro. Kaya sabi ni Escudero na ako naniniwala, huwag tayong maniwala sa script ni Martin Romualdez. Yes, hindi ako naniniwala sa script ni Martin Romualdez. Nasa inyo na kung maniwala kayo sa script niya o hindi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na ako diri sa area ni Dato Makalandang kay mag-spray sila kay humanaw og abono. So mao ni ang unang kape ni Dato Makalandang. So mag-spray na gid sila kay humanaw og abono. So naanagi siya yung mga sanga ang kape. So kani nga kape nagduha ni siya ka bulan. So mo inani ang yang kuan nga nanay mga sanga. So kini nga seedling tag 25 ang isa og 29 ka pamilya ang nakatanom na og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na. So yan ni Dato Makalandang. So nindot gid kaayo kay daghan na kaayo yang sanga. Oh. So duha pa ni siya ka bulan nga kape. So mugo siya pandaghan kay sanga oh.
So nindot gid kaayo. So salamat kay sa Ginoo nga nakaatiman mi aning kape kay nindot gyud ay kaayo kung makatiman tag kape. Kay natay ka suporta sa mga anak pohon. So yan ni Dato Makalandang ang among giatiman. So salamat kay sa Ginoo og sa naga tan-aw sa video.